Good morning, sir. Para po kay Attorney Matibag. Sir, sinabi po ni Senator Amy, according daw po sa NBI agents na nakausap nila, na inutusan daw po sila ni President Bongbong Marcos directly at personally to arrest Senator Bato at all costs. Sino po, at kahit sino pa po ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukin po si Bato, ngayon din, end of quote. Would you like to comment on that? Opo, unang-una po, sino po kaya yung NBI agent na kausap niya? Kasi kung nagre-refer po siya dun sa nahuli na driver, hindi po NBI agent yun, ano po. At pangalawa po, na mas importante, wala pong naging ganong utos si Pangulo. Sa totoo po, ang utos po ni Pangulo, through Secretary Eric Bida, wala tayong gagawing pag-aresto o mga pagpasok sa Senado po, sapagkat inirerespeto nga po natin ang prosesong nangyayari po sa Korte Suprema. Katunayan po, yung pong aking strict instruction sa mga NBI po na ipinadala po sa GSIS, na kahit makita si Senator Bato, just monitor at tingnan po kung ano mangyayari. Wala pong pang-aresto. Kaya hindi ko po alam kung saan po nanggagaling ang ating pumbutuing Senator Ivy Marcos. Ano po? And in another video po na pinost niya, she mentioned na sinabi daw ng NBI agent na ang utos daw ay galing kay NBI Organized and Transnational Crime Division's Chief Attorney Jerome Bomediano po sa kanilang operations po. Well, unang-una po, si Jerome Villano is, yan po, I can confirm na he is a member of the Bureau. Pero wala nga po siya ron sa operation, birthday po niya ng anak kahapon. At kami po, ang buong NBI family, nandoon po lang kami sa katabi ng opisina namin, na kami po nagkakaroon po ng planning, catch-up plan po, mula po kahapon hanggang bukas po ng Biyernes. Kaya mabuti po siguro si Senator Ivy po, tanungin natin at ipakita po ang ebidensya kung saan po nanggaling. Kami naman po sa Bureau, bukas po kami sa investigasyon. At katunayan, sinabi ko nga po kay General Natates, yung mga identify po na ating pong ahente na pumasok sa GSIS, ay amin pong isusumite sa isang malayang investigasyon po ng Philippine National Police po. Last question on my part, ma'am. This morning po, nag-post po si Senator Amy ng letter addressed to the President and sinabi niya dito that in view of the serious allegations and without prejudging the outcome of any investigation, I respectfully urge the following officials to be temporarily relieved from their duties pending the completion of a full, impartial, and independent inquiry. NBI Director Attorney Melvin Matibag, NBI National Capital Region Chief Attorney Emeterio Dongallo Jr., and NBI Organized and Transnational Crimes Division Chief Attorney Bomediano po. Would you like to comment, sir? Well, that is the prerogative of the good senator. Pero tayo naman po, nagsisilbi po tayo sa pleasure po ng ating appointing authority at kung ano po yung mandatong ibinigay po sa atin. At ako naman po, nakasisiguro po kayo at nakita nyo naman, wala po namang pagkilos ang NBI na hindi po sumunod sa batas at sa proseso. So, yun lang po yung masasabi ko dyan. Sunod na tanong mula kay Harley Balvena, IBC 13. Hi, sirs. Sir, just in case ma-confirm natin na nakaalis na talaga si Bato sa Senado, ano po yung magiging immediate response natin? Magkakaroon ba tayo ng, sorry for the term, manhunt operation? Siguro po, ang iintayin muna natin kung ano talaga yung nangyari doon, kung nakaalis na po talaga si Senator Bato. Pero just the same, there will be an interagency collaboration with the PNP, NBI, the law enforcement agencies, ang DOJ po, ang PCTC, at syempre po always in coordination with the Office of the President bago po tayo makapagbigay ng talagang pahayag na sigurado pong gagawin. PNP Chief Natates. Sir, can the Philippine National Police under your leadership ensure that no special treatment will be given to Senator Ronald Bato del Rosa, who is a former PNP chief? Wala po tayong special treatment yan. We implement the law without fear or favor. And the Philippine National Police ay, of course, for any eventuality, arrest or whatsoever, we are always preparing ourselves para ma-improve ang ating operation and back up by strong collaboration with the concerned agencies, especially the Department of Justice in cases of warrant of arrest. And of course, in different law enforcement agencies.
Okay, sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, good morning po, PNP Chief. From your professional experience and capacity as PNP Chief, how would you assess the direction of the gunshots? Kasi po yung direction ay medyo mataas, tapos sa glass door and it's just one location, sir. Okay. Mahirap mag-speculate, but of course, let's just wait for the result of the investigation. Lalong-lalo na we are accounting more than hundreds of testimonies of witnesses, whether witnesses and or yung hindi involved doon na nakakita. And different physical evidence na nandun. And actually, hindi ko pa nakita yung kanilang yung ginawa ng SOCO. Meron silang reconstruction doon. Okay, so we'll update the media and the public about the result of this investigation. Director Matibag, may we know why the last-minute request of GSIS? Kasi 5 p.m. po nag-request, 6 p.m. po kayo dumating. What's the urgency po? Ma'am Ivy, no, it's a good question. Actually, nung Monday pa lang po, meron na po kaming presence doon, verbal communication po sa kanya. Tapos early on, verbal communication. But mas maganda, nagpadala na rin po siya ng sulat for our record purposes kasi nasa labas po ako ng opisina noon para po duman doon sa proper channeling po bago po makarating sa akin. Sunod na tanong mula kay Tuesday New, DCBB. Good afternoon, sirs. General Nartates, sir, how soon po na mailalabas at least yung initial result of investigation para maisubmit din nyo kay Presidente at malaman niya yung chronology of events? Yun po kasi yung mahalaga dito sa nangyaring ito dahil sa lumalabas na iba't ibang mga narratives. So, binigyan po ba kayo ng deadline ni Presidente para at least makakuha niya yung initial report? Okay. Sinabi ng ating Presidente, of course, pagka nag-iimbestiga ang isang law enforcement agency and especially in solution of a case, and in this case, an incident na nagkaroon ng exchange of gunfire or nakarinig ng gunfire kasi hindi natin masabi pa if there is an exchange of gunfire because pag sinabi mong exchange of gunfire ay nagkatutukan and or the bullets are geared towards you. So, yun ang tinitignan natin sa katulad ng sinabi ng ating kapatid dito na kung ang appreciation is staged ba or nagkaputukan na magkasakitan. So we are doing that and I'm enforcing all the resources, necessary resources to speed up and resolve this incident. Thank you, sir. To Director Matibag, sir, sabi niyo kanina, we have yet to verify kung nakaalis na nga ba talaga si Senator Bato sa premise ng Senado. With the presence of technology po ngayon, ini-expect po ng taong bayan na mabilis niyong mabe-verify yan. Pwede namang makipag-coordinate ka agad sa NAIA kasi may mga information din na sinasabi possibly baka makalabas ng bansa. So how soon po natin na ma-verify itong information na ito? Well, today, unang-una natin tatanungin siyempre yung mga nandoon sa Senado. That's why I'm directing that the question should be addressed to probably the Secretary General of the Senate or the Sergeant of Arms of Senate. Kasi sabi mo nga yung technology, hindi po ba? So definitely there are CCTV footages na pwedeng makita po kung kumaalis po siya ron. Yun naman pong tanong tungkol sa MIA po, sa airport kung may mga dumaan doon, we will also follow that lead. So titingnan din po natin lahat yan. Ano po? And ito po ba ay malalaman sa loob ng araw na ito din? Palagay ko naman po. Kasi yung kung pagtatanong pa lang po doon sa Senado, baka hindi na po natin kailanganin yung mga technology. We just have to ask the Secretary General. Siguro po, kaya ko po binabanggit to, if you recall, sinabi po ng mga senador that Senator Bato is under their protective custody, hindi po ba? At yun po yung naging consideration ng NBI kung bakit hindi po namin ituloy yung paghuli. Meaning, nung sinabi mo pong under protective custody, meron po akong sinabing statement noon na sana pagkakailanganing iharap si Senator Bato sa isang mang korte o kung saan mang ahensya na kailangan siyang humarap, ang Senado po ang may karapatan o ibig sabihin sila yung may responsibilidad po na iharap po si Senator Bato.
Thank you po. Sunod na tanong mula kay Christian Yusores, DZMM. Good morning, sirs. Were you able to attend po yung meeting with the President this morning? Sir Melvin and Sir Tartates. Opo, meron po kaming pagpupulong. Nagkaroon po ng pag-uulat sa nangyari po kahapon. And ano po yung mga may naging bilin po ba ang Presidente or instructions moving forward after the incident last night? Meron po, siguraduhin ng investigasyon ay makatotohanan at parehas at lumabas kung sino talaga ang mga may pagkukulang at kung ano talaga ang may mga pananagutan at siguraduhin tawagin at pananagutin yung mga taong may dapat panagutan sa pangyayari pong ito.